Si Mang Kadyo ay 53 years old na. Kita mo na sa kanya ang katandaan. Kulubot na ang mga balat nito at medyo amoy lupa na rin siya. Ang mga anak niya ay may kani-kaniyang pamilya niya. Mag-isa na lang niyang binubuhay ang sarili. Ayaw niya kasing umasa sa kanyang mga anak dahil nga may mga sarili na itong mga pamilya. Ang tanging kinabubuhay niya ay ang kanyang apartment. May umuupa sa kanyang apartment ang mag-asawang si April at Eric. Tapos sila ng pag-aaral. Ngunit si Eric lang ang nagtatrabaho sa kanila. Ayaw niya kasing pagtrabahuhin si April. Ang gusto niya ay sa bahay lamang ito. Maliit lang ang sahod ni Eric, kaya laging nababaon sa utang ang mag-asawa. Lalo pang nagpabigat ng problema nila ang biglang pagtaas ng renta sa bahay ni Mang Kadyo. Langya talaga yung matanda na yan. Alam na nga niyang medyo gipit tayo sa pera, saka pa siya magtataas ng upa. Ang galit na sabi ni Eric kay April, "Payagan mo na kasi akong magtrabaho para makatulong ako sa'yo sa mga gastusin natin." "Hindi, kaya ko pa to. Bakit pa lagi na lang yan ang sinasabi mo tuwing nagigipit tayo sa pera? Porke ba't maliit lang ang sinasahod ko?" "Hindi naman sa ganoon. Gusto ko lang naman na maging practical tayo. Dito ka lang sa bahay. Akong bahala sa atin." Wala na ring nagawa sa April dahil si Eric lagi ang nasusunod sa kanilang dalawa. Araw na ng pagbabayad sa upa. Dumating si Mang Kadyo sa bahay. Naabutan niya si April na nag-aayos ng kortina ng kanilang bintana. Nakasuot lamang ito ng sando at wala siyang suot na bakat ang sa kanyang suot. Hindi niya napansin na matagal na siyang pinagmamasdan ni Mang Kadyo. Paglingon niya sa pwesto ni Mang Kadyo ay nagulat pa ito sa matanda. "Naku, Mang Kadyo, kanina pa ba kayo dyan?" "Hindi naman. Kadarating ko lang. Maniningil lang sana ako sa upa." Mang Kadyo, okay lang po bang sa susunod na araw na lang ako magbayad sa iyo ng upa? Kukulangin na kasi kami ng pera pag nagbayad kami ngayon sa iyo." "Iha, matanda na ako. May mga sarili ng pamilya ang mga anak ko. Ano na lang din ang kakainin ko kapag hindi kayo nagbayad?" Ang sabi ni Mang Kadyo kahit na hindi naman talaga siya nauubusan ng pera dahil pinapadalhan naman siya ng mga anak niya at hindi ito alam ni April. "Naku, paano ba to? Kasi hawak ni Eric yung pera eh. Wala rin ho akong ibabayad sa inyo." "Ganito na lang. Babalik na lang ako bukas. Dapat bukas ay magbabayad na kayo." "O sige po, maraming salamat po." Kinagabihan, tulog na si Eric samantalang si April ay gising pa rin at nag-iisip kung paano niya matutulungan ang kanyang asawa sa gastusin nila. Hindi niya malaman kung ano ang dapat gawin, kaya natulog na lang siya ng sapilitan. Kinabukasan, maagang umalis si Eric sa bahay. Naiwan na naman si April sa bahay. Eksakto namang kakaalis lang ni Eric nang dumating si Mang Kadyo. Pinilit niya sigurong habulin si Eric sa bahay nito, kaya maaga siyang pumunta pero hindi pa rin niya ito naabutan. "Iha, maniningil na ulit ako ng bayad sa upa." "Mang Kadyo, pasensya na po ulit. Maagang umalis si Eric eh. Nawala sa isip ko yung pambayad sa upa." Ang sabi ni April.
Suot niya ang pangtulog niya habang kausap si Mang Kadyo sa harap ng pintuan. Aninig sa suot niya ang kanyang dahil hindi siya nagsusuot ng pagtulog. Kitang-kita naman ni Mang Kadyo ang alindog ni April. Hindi naman nakalain ni April na makakaisip pa ng kalibutan ni Mang Kadyo sa edad na. Kaya hinayaan na lang niya na lumuwa ang mata nito sa kanyang nakikita. Ineng, may suggestion ako sa'yo. Gusto mo bang makatulong sa asawa mo sa gastusin niyo? Siyempre naman ho, papayag ka ba sa gusto kong mangyari? Ano ba ang gusto ninyo? Hindi ko muna kayo sisingilin ngayong buwan, pero ibibigay mo ang sarili mo sa akin. Namilog ang mata ni April sa narinig niya sa sinabi ng matanda na nakangisi sa kanya. Noon lang niya napuna na titig ito sa katawan niya. Bigla niyang tinakip ang kanyang mga braso sa kanyang katawan at isinara ang pintuan. Ineng, pag-isipan mo ang sinabi ko sa'yo. Babalik ulit ako bukas. Ang sigaw ni Mang Kadyo kay April habang palayo ito sa bahay. Kinagabihan, tahimik lang si April habang kumakain sila ng hapunan ni Eric. Napansin siya nito. Bakit ang tahimik mo ngayon? May problema ka ba? Umiling lang si April sa kanya. Hindi niya alam kasi kung sasabihin ba niya ito sa asawa o hindi. Hindi siya makatulog ng gabing yun. Para kasing may nag-uudyok sa kanya na tanggapin ang inaalok sa kanya ng matanda. Iniisip niya na madadampian ng kulubot ng balat ng matanda ang makinis niyang kutis. Habang iniisip niya yon, ay may nararamdaman siyang kakaibang excitement. Kinabukasan, maaga ulit umalis si Eric. Pagkaalis ng asawa, ay naligo kaagad siya dahil alam niya na darating ang matanda. Pagkatapos niyang maligo, ay eksakto naman ang dating ni Mang Kadyo. Naabutan niya si April na nakatapis lang tuwalya. Ineng, napag-isipan mo ba ang inaalok ko sa'yo? Tuloy ho muna kayo sa loob, Mang Kadyo. Sa loob na lang tayo mag-usap. Magbibihis lang muna ako. Pumasok si Mang Kadyo sa loob ng bahay at dumiretso sa sala. Si April naman ay pumasok sa kwarto. Ang akala ni April ay hihintayin siya ni Mang Kadyo sa salas. Pero nakasunod na pala ito sa kwarto at naabutan siyang nakahubad. Hindi niya kasi nailak ang pinto. Sinunggaban ni Mang Kadyo ang hubad na katawan ni April. Gumulong sila sa sahig hanggang nakapatong na ang matanda kay April. Niyakap niya ito at kinulong siya sa kanyang mga bisig. Kahit medyo may edad niya si Mang Kadyo ay malakas pa rin ito. Alam kong papayag ka naman sa gusto ko, di ba? Mang Kadyo, hindi pa ho ako pumapayag sa alok niyo. Ang mahinang sigaw ni April. Wala naman nagawa si April at hinalikan na siya nito sa labi. Nanlaban siya sa matanda pero hindi niya ito kaya. Yakap-yakap siya kasi ng matanda. Patuloy lang ang ginagawang paghalik sa kanya ng matanda. Sa leeg siya ngayon hinahalikan nito. Hindi naman siya makasigaw dahil may kabigatan ng matanda. Bumaba ang halik ng matanda patungo sa kanyang dibdib. Hindi maintindihan ni April ang nararamdaman niya dahil nagugustuhan niya ang ginagawa sa kanya ng matanda. Sabi ko na't magugustuhan mo din eh. Mang Kadyo, sige na.
Payag na ako sa gusto mo. Pero wag mo itong sasabihin kay Eric ha. Hindi ako tanga para sabihin ito kay Eric. Bahala kong aaraw-arawin kita. Kahit hindi na kayo magbayad ng upa dito sa bahay. Basta lang, maangkin lang kita. Nadala na rin ng init si April. Nagpaubaya na rin siya sa matanda. Hindi na rin mahigpit ang hawak sa kanya nito. Nilamas-lamas ng matanda ang din April. Si April naman ay nakapikit lang at napapahaling ginagawa sa kanya ng matanda. Hinahalikan siya ng matanda sa labi. Naamoy niya ang mabahong hininga nito. Pero gumaganti siya sa mga halik ng matanda. Matagal din silang naghalikan kahit na mabaho ang hininga ng matanda. Inubad ng matanda ang suot niyang t-shirt at pantalon. Kitang-kita na niya ang kulubot ng mga balat nito. Lalong nag-init si April. Tumayo ang matanda at tinutusan siya nitong lumuhod sa harap niya. Naging sunod-sunuran naman si April sa pinapagawa sa kanya ng matanda. Lumuhod nga siya sa harap nito. Hinubad na ng matanda ang kanyang brief at lumabas ang ito sa mukha ni April. Isubo mo. Wala nang nagawa si April kundi sumunod. Naamoy din niya na mabaho ito. Pero sinubo pa rin niya ito. Sarap na sarap ang matanda sa ginagawa ni April. Bigla siyang sinabunutan sa buhok na matanda at mariing bibig niya. Hindi nakakilo si April sa ginagawa sa kanya. Sinagat sa lalamunan niya ang mahabang matanda. Yan ang bagay sa iyong babae ka. Ito ang parusa sa mga taong ayaw magbayad sa upa. Ang sabi ng matanda habang kinakain niya ang bibig ni April. Nagpaubaya lang si April hanggang sa makaraos silang dalawa.